Good morning kag welcome sa Kapi at Issue TV program kag Facebook Live. Subong adlaw July 19, it's a Saturday rainy day sa bilog nga Western Visayas. Ang aton dinapit nga bisita, the lonely minority bloc nga nagdaog sa nagigad nga eleksyon sa grupo sang sulong gugma political tickets ni Congresswoman Jamjam Barunda. Kag ini siya very familiar ini kag halin sa famous mabilog political clan diri sa syudad sa Iloilo. Hinablos ni former Mayor Jed Mabilog kag ang nanay na si Kapitan Sheila Mabilog dira sa Barangay Apok Mulo. Bata siya ni Barangay Captain Sheila Mabilog. Ang ato bisita, wala liwan ko din ang ato newly elected Iloilo City Councilor Shane Mabilog. Nung Peter? Okay, pag-iantasan niyo pala niya sa ato ng ating viewers. Ma'am, your greetings to our viewers. Ma'am Shane. Sir Francis, Sir Peter, mayong aga gid. Nugor sa aton din nga mga kaupod, mayong aga man sa tanan naton nga tumalantaw diri sa kapikag issue ang mga loyal viewers gid ni naton para damo sila matun-an every Saturday. Gapasalamat gid ako nga gin-guest nyo ko diliwat. And again, mayong aga gid maulanon nga adlaw, keep safe lang kita. And bantay gid kita sa aton nga weather subong adlaw. Before kita mamangkot kay Councilor Shane Mabilog, subong nga daw ang Kapi at Issue TV program, full book kag star-studded ang atong bisita. Tatlo kabilog. Ang first portion ta si Iloilo City Councilor Shane Mabilog. Ang second portion, ang pinalangga nga Negros Island Region DPWH Assistant Regional Director Rodney Gustilo. Kag ang ikatatlong portion, ang atong bisita, amo ang aton Iloilo City Top Cops, si Colonel Kim Digada, ang City Director sa ICPO. Ma'am Shin, kabalo kita sa imo pagdaog subong nga 2025 election. Duwa ang imo ginapatyag. Siyempre, una kalipay, kay nagdaog ka, kag nagdaog si Vice Mayor Labla Barunda, kag ang ikadua kasubo. Kay ang imo mga kaupdanan sa sulong gugma nga ticket sa City Councilor nakalaperde. Amo na ang imo na batyagan, Ma'am Shin. So ang aton of course tsaktuin na nga ginpangabay gid naton nga mas damo sa aton nga grupo ang naging madinulagon, pero again tapos ng eleksyon ginarespeto naton ang mandato sang mga pumuluyo naton diri sa syudad sang Iloilo. Anyway, sa amon nga grupo nga Team Sulong Gugma, wala man na iaga-end ang amon nga kausa pagbinuligay pagbulig sa pumuluyo sa eleksyon lang. Subong because nahalal na kita, kag-ara na kita bilang isa ka city councilor, kaupod man ang sa slate namon nga si Vice Mayor Love Baranda, gatutok gid kita sa ubra ang aton tanan nga hambal sa aton nga plataporma itumanon gid naton. Busy gid ako gani kay 18 days pa lang kami gapong ko ginatun-an ko gid ang tanan naton nga mga ordinansa nga ginapasulod man dara sa sesyon, kag gapasalamat man kita kay ara manda ang aton nga Vice Mayor para magbulig sa aton. Nebaluan naton, Ma'am Shin, nga you are the only winning city councilor belongs to minority bloc, nga hindi ka ticket sa majority bloc. Ang pamakot naton, kamusta ang political climate dira sa city council sa pagpungko mo? Kamusta dira ang pag-amuma, pagtatap, kag nagasuporta man bala ang fellow city council mo despite nga you are belongs to different political colors?
Well, amo na ganing hambal naton nga after elections para sa aton, hindi importante ang differences namon, hindi importante ang kundiin kami naghalin nga partido. It's because nga ang pinaka-importante manadaya ang mandato mo or ang imong responsibilidad sa tawo. So subong ara man kita da sa session, okay man ako sa akon nga mga kaupod nga city councilor, syempre ginasigi-sigi naton ang paglabi sa ila. Sang mga last ni nga may tatlo pa man lang kami ka session mo. Syempre, to be candid, wala kita nagaan sang tion nga matagaan sang committee chairmanship. Ang aton nga ordinansa nga first nga gindoso ang pagpanubo sang 80% nga reduction sang pag-increase sang real property tax. Gindoso man naton pero wala man nagpasar sa first reading. Ang pinaka-importante guro sa city council sa aton sa nguniyang panglungsod, it's not more about the personal relationship but it's more about the diplomatic courtesy with accordance bala sa demokrasiya naton nga magaan man naton fairness tingog ang tanan nga arada kay tanan man kami gingaan sang tion sang pumuluyo, tanan kami gingboto, tanan kami nagdaog. So amo mala nang importante nga may ara kita bala sang ginatawag nga fairness dara. Anong Peter? Ang nabatuan natin sa natabo dira sa konseyo, ano mo ang ikaw na nagpasar sa isa ka resolusyon dira nga wala maprobahan, no? Masubo lang da kaya naprobahan kaya sa nag-second motion. Ito buti lang, isa ka lang mo. Pero basta nag-ubra ka, okay na yan. Kaya mabutan si Pum, sinok tanay kitas na. Pagabot sa oras mo, mangkot mo, ti ano nabrahan mo? O, ti masin ka lang, ti ano nabrahan ko, lalo yung aprobahan, maintindihan ta na. Because in a democratic country, ang numbers game gampang dapat ng majority ka minority. Pero, ano na ba tiyagan mo sang wala siya nag-second motion si mo, din ano lalo ang imo resolution. Ano pa matiyag mo sa din mo sang mapapod sa konseyo? Well, Sir Peter, sa akon, being personal nga nabatsyagan, hindi ko siya masyado ginapadaluman or ginapanumdum. Actually, maskin ako, hindi ko mahambal kung anong nabatsyagan ko. Kay, para sa akon, hindi ako ang main character, hindi daya ako ang bida sa dira. Ang akon na daya, ang mas importante sa akon is kung ano ang nabatsyagan sang pumuluyo naton subong. Amo ina ang rason nga nagduso kita para maka-propose sang isa ka ordinansa nga makabuligid sa ginainda sang pumuluyo, which is the 80% reduction of the 300% increase sang aton nga real property tax. Sa tutuod lang, ang aton na dayo nga naging basihan, kay kadamo, ang pamangkot na damo, may ara bala sang nagbatsyag, sang pag-increase sang real property tax, may ara bala sang nagsirado nga negosyo, kay nag-increase ang real property tax, may ara bala na apektuhan nga mga pumuluyo, may ara bala na apektuhan nga taxpayers. Ti sa akon niya, kadamo sang nagpalapit, amo na ang akon nga rason nga gin-propose na nato ng ordinansa nga na. Pero nakita na to, okay. Ang imo ginubra, why ginasmalain? Galing kay ti, why lang naglusot, tungod ikaw lang isa mo. Kung sa kanbla, isa lang katingog sa bilog nga jungle, no? Pero at least nagtingwa, ikaw una. Pero before kita siguro pasalamatan mo yung nagbuluto, si mo kay damo, di nag-komentar nga mayo ka, supportar gyapon si mo. So sa aton gid ng mga supporters nga galantaw subong gapasalamat gid ako sa aton di nga mga constituents diri sa Iloilo City ginaangyo tagid kamo nga maging knowledgeable i-edukar naton ang aton nga lawas regarding sa aton nga ginabayran diri nga real property tax kay dapat gabantay man kita nga pumuluyo isa na
sa mga obligasyon naton. Ako bilang isa ka konsihal, ginaobra ko man lang niya ang akon nga responsibilidad. Para sa akon nga ang isa ka obra sa isa ka konsihal, mag-check and balance. Kag of course mamati, wala kuya gahambal nga wala kuya gapamalabag sang pag-increase ang RPT naton. Kung may ara kita sang mga proyekto nga kilanlan, suportahan basta para lang sa kamayuhan sang pumuluyo, hindi gidya ako mamalabag. Ang aton lang nga dapat balansihon ta siya, nga hindi man tabala mag-ubra sang isa ka ordinansa nga ilupugon niya man ang aton nga mga pumuluyo tungod sa tax. Kinanglan tigid mo ang tax, no? Kay ang aton nga syudad, nag-atag serbisyo, kung wala ta karon sa taxes, di man magulag. Gusto mo nang imo. Mayor ka ilang tao sa aton, no? Kita mo. Thank you, wali sa nag-hatag mga stars di rin, no? Kadabo na kini. Pero, abi Francis, ka na May nabaluan ako nga isa ka barangay kapitan, hindi ko nang pagambal ngalan niya. May nagprapit nga pumuluyo siya, mangayo sang referral letter para sa City Hall. Bot anong concern niya? Kay Mayor Right siguro. Nagambal ang kapitan siya, hindi lang mo ako magatag yung referral letter kaysa ang ligad ng eleksyon niya, kontra ka. Basi kigang ko ni Jonas. O sino Jonas naman? Kigan sa ko ni Jonas. Di, may nag-like gay man sa kapitan niya, Kap. Gaya lang niya referral letter kay imo na duty and obligation, no? Dapat hindi ka magtulok sa political colors ang pumuluyo mo kung sino magpalapit sa imo. Ikaw ang kapitan di sa tatong lugar, tagaan mo yan ang referral letter, magkadto sa City Hall, depende na ito kung batong ko hindi. Kay ikaw yan nando ka kay, sino certain Jonas na, no? Na pudir na kay newly elected Mayor Raisa Trinas. Ano mambal mo sini, Councilor? Well, para sa akon siguro, Sir Francis, ang mas mayong opisina nga palapitan ta sang sini nga concern nga pagpalapit niya wala siya na napamatian is of course still ang opisina nga concerned, ang opisina sang aton nga City Mayor. Pero kung may ara man sa kilanlan ang pumuluyo nga gapangayo sang bulig kung ano man ang concern niya, open man niya ang opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog para mag-assist, para mapamatian, kay para mabuligan man siya naton nga ilabi kung ano ang kilanlan niya. Ambot ko matuod, ini ka may practice na kuno subong sa Iloilo City Hall sa previous administration, sa subong nga previous administration ni Mayor Raisa Trinas, kung before ka magkato sa City Hall, labi lagi sa opisina ni isang mayor, dapat na may referral letter, may sulat ang kapitan. Kaya kung may sulat ang kapitan, nabilagig nga sulat sa kapitan nga nabotang da nga si Juan de la Cruz, siya ka number 1 supporter mo sa ligad ng eleksyon, baton ka kuno yun da. Pero kung wala sa sulat ng kapitan, hindi ka to kuno pag-entertainon sa City Hall, napabalik ka, natulo ka, balik ka to sa kapitan, pangayo ka referral letter. Kaya kung wala referral letter ng kapitan, ang City Hall, bigyan ang opisina kuno ka, Mayor alleged nga daw hindi mag-entertain sa inyo. Abot ko matuod din eh. Sa akon, Sir Francis, kung may ara, gidman sang gakatabo nga ina, I think ang dapat nga ubrahon sang pumuluyo is may ara ka bala sang kung para safe ka, kag para maprotektahan mo man ang lawas mo, bal mo nga ang storya nga duhol, medyo mabudlay siya. Pero para may ara ka sa security sa imo lawas, sulat kagid sang letter sa barangay, address to the barangay kapitan, kay may ara na sila doon itatak nga receive, kag sa aton nga may ara kita layi, may ara kita artha, nga dapat sabtoni sang isa ka barangay official within a period of time, if I'm not mistaken, it's 15 days, kay dapat nila kung hindi na nila masabat ang amo na nga request, may ara sila sa labton, sa layi. So, dapat ang paghatag na sang request nga na, it's either a yes or a no. Kung mag-no man siya, ano ang iya valid reason. And with these concerns, lalo na gid sa pumuluyo, gapati ako yung soul nga
isa ni sa mga pinagali kauna nga responsibilidad sang kapitan naton nga masolusyonan ini kag sila man ang makalabi para makakadto sa aton nga City Hall. Pero and again, kung may aras ang concern kag hindi matuman ini, bukas ang opisina ko kadto to sila sa aton nga legislative building / multipurpose building dra sa 5th floor arad ang opisina ko kay buligan sila naton labi sa mga concerns nila kundi man nga opisina dara ang makabulig sa ila sa aton nga City Hall. Mayo man ini nga suggestion yung kag arain na sa layi ang mga pinangambal mo. Purbalaan mo, Councilor, sa mga barangay, ang mga Juan de la Cruz na tonto yung mga pumuluyo. Gusto ba sang action agad? Kagulan sa akin, CD, sa may mga later pa na. Kahit kung kasakit ako nung tiyan mo, kailangan lang asap nga bulig. Kung wala kang piralites ng kapitan, di ka tayo pagsapakon, di ka pagbatunon sa Iloilo City, labi sa opisina ni Mayor Raisa Trias. Ina-allegedly, na pamangkot na lang kung matudo kung hindi ini sa ato na present administration sa Iloilo City. Pero sa imo yung mamsin, may magkatulay nga tao mga ibulig. Simula kay ambang ginbuto mo kami, o kung dili ka sa piyak, wala na no? Ini Juan de la Cruz, open ang opisina mo, basta dito ka sa piyak, grupo sang politika. Well, Sir Francis, amo na ganing ambal kung dapat tapos na ang dapat iset aside na kaya ang importante is mabuligan naton ang pumuluyo sa tanan nga pamaagi nga aton makaya, and kung may ara man concern again pagkadto sa opisina naton, ilantawon gid naton kung ano dayon ang solusyon man urgent kay sakto na lalo na gid sa mga gapalapit urgent concerns ina, and ara malanda sa kilid naton ang City Hall, so dalon sila naton didto. Balan mo ang atong pumuluyo, ang ila diri na notisya nga ang aton city government subong bagko lang gani nga assume nyo no, ang aton legislative branch of government kag executive branch of government do may mga heated arguments na kag may mga word war na nga mabatyat sa radyo, sa TV, sa media. Ang una dito parte sa opisina, subong parte naman sa baha. Ang mga pumuloy na itong gambal nga paano na itong malantaw ang maayong political climate sa syudad sa Iloilo kung ang aton executive branch of government headed by Mayor Raisa Trias, ang legislative branch of government headed by Vice Mayor Damja Barunda, mabatian nila nga gabayuan na heated argument sa aton katapo sa labinigit sa kanginan sa media. Amo na gani Sir Francis nga para sa akon, dapat ang pumuluyo naton kabalugid binag-binag man maglantaw gid kung ano ang tutuod nga gakatabo, pero then again sa tutuod lang ang importante tani wala na ta sang suktanay, wala kita sang basulay. Ang aton is dapat ang aton nga duwa ka branch, ang aton executive, legislative, suportahan naton nga mag-updanay para mag-updanay sa tanan nga bagay kay para makabuligid sa pumuluyo. Kay amo na gani sa akon nga inaugural speech na gambal gid kuya nga i-extend my hand in collaboration of course with our newly elected mayor, Mayor Raisa Trias, and of course sa akon nga makaupod nga konsehal nga Team Uswag. It's because when sa kaupod ko ang mga konsehal nga halin sa Team Uswag. So para sa akon hindi gid importante kung may ara man kidadaiya nga mga ginaduso nga legislations, it's not anything else more on for the people gid. Amo na ganing ang balko sa ibanda nga gapamangkot, hindi wala ko ang pag-push ko for the 80% reduction sa pag-increase ang RPT, hindi na para sa lawas ko. Para na to sa senior citizen nga nag-retire siya,
ang iya pensyon ara lang sa 5 to 10,000. Ang sanguna sang 2023 ginabayaran niya ara lang sa 10,000 nga RPT. Tikay tungod sang 2024 maskin may 40% nga discount 28,000 gyapon. Kon Sir Peter, di ba nagambala ko sa imo nga isagid sa mga naging mga gingstorya naton sang wala pa ko sa posisyon ang mga senior. Kabudlay nga wala ka obra tapos sa isa ka tuig matipon kagid sang 28,000 para lang pamayad mo sa RPT. Ako kung wala na sang may gareklamo, okay na ning 40% discount. Galing subong kadamo gid. Hindi lang ang normal nga pumuluyo, pati ang dagko nga businesses. Bati ko sa city proper, may ara da sang iconic nga business nga nagsirado. Ti dapat ang aton nga lantawon, ano ba lang rason sini? Is it nga may dako na di ba lang nga factor ang real property tax niya nga balayran? Kay hindi pwede nga makontinue na lang kita sang isa ka polisiya kay tungod nga ang nagpropose is halin sa minority. Amo ni gani ang ginambal naton, first reading pa man lang, proposal pa man lang, storyahan pa man, hindi pa man na approval. So ang aton gid ginaangyo sa aton nga mga kaupod nga tani maistoryahan ini kay kadamo gid sang nakita ko man gani sa first sa endorsement sang aton bala nga mayor nga siya man to nagbutang nga kadamo ang continuous appeals sang taxpayers, sang homeowners kag sang business community. Nakita taman nga friendly ang mayor, no? Mo man ang vice mayor, mayo ay relasyon. Daw dream lang city council ang umamo ni why man dayon ang ini nga resolusyon, no? Because ang numbers game marag yapon majority kag kwanti isa ka lang eh. Pero tani gin deliberate ko man nag-second lang gina diskusyon na to kag pwede payo, no? Pero wala isa man nga natingalahan ta nga why na mambalan. Pero Sir Francis, may ara man sa namangkot sa ako. Did I expect that wala kuno sa may masekon sa akon nga motion? Actually, wala ako nag-expect because I see that the proposed ordinance may ara siya sang ginatuyo. It's para sa akon gina-deserve sang proposal nga mapamatian siya kay tutuod ang concern, hindi siya ubra-ubra lang. So, yes. So, para sa akon, siguro, mas mayo nga isigi-sigi ko ni ilabi sa aton nga mga kaupod dara nga konsihal and hopefully, may ara ako, nag-attend kami kaupod sang mga, of course, kaupod ko man si mayor, kaupod ko man si vice mayor, kaupod ko ang mga konsihal, nag-attend kami da subong sang Local Government Academy naging obra sang DILG for newly elected officials kag may nagambal to nga speaker nga there is no failing when you don't stop. Definitely ang wala to pag second sa akon nga motion hindi to makauntat sa akon para magsigi-sigi pagbato sang nakita ko nga mayo para sa aton nga pamuluyo. Sa mangkot honest opinion mo lang gatingwa man ang vice mayor, gatingwa man ang mayor kag sa imo ang relasyon bala kung kamo lang pambalo na binula labay antalaan ng mga ordinance ani maayo man lang pakigabagay sang mayor sa inyo kamo ni lablab kag ikaw sa iyong pagtanaw is the mayor friendly man sa inyo nga mga. Well, Sir Peter, kami, before ako nagpungko sang July 1, nakakitaay naman kami ni Mayor Raisa sa isa ka week sang nagkadtuman ako. And second, kakitaay man na kami sa flag ceremony sa San Otto, bago lang kami ganito mga this week lang, if I'm not mistaken. Ara man kami to sa kilid sa opisina niya sa diri sa may meeting room na dabala kay nag-discuss kami nag-discuss sa amon ang aton nga city planning, ang aton DILG regarding sa mga topics nga kinahanglan i-discuss sa NEO Plus, sa elected official nga Local Government Academy. So yes, pero ay kami to nakita kay I think BCC Mayor. For me, amo na ganing nambal ko enable us for
para maka-move forward kita tanan, dapat yang mas stronger ang aton nga will para i-move aside ang politics sa aton nga ubra dara. Kay to be candid, amo naman lang namo. Di ba it all boils down to that. So again, sa akon, I'm there to do my job. Wala ako daiya para magambal kung nga hindi ko uupod ko. Di ba la? So, para sa akon, and Sir Peter, in fairness to the Vice Mayor Love Baronda, if she asks for an additional spaces for her office, maybe para mas mabalaan ta kung anong tuod, katuan ta to kadto ka mo to sa legislative building, lantawan nyo to ko ang opisina niya, and there dito dra nyo mabalaan ang kung enough na gidman para sa isa ka vice mayor ang space nga ginhatag, kay thinking nga ang ginobra nga building nga na para nga in my own opinion, gin ano pa na di ba la gin ribbon cutting pa na I forgot the term ara sa dila ko, but nakabutang ginaya sa iya bala nga it's a legislative building. Yes, sir. And makita mo, Sir Pete, nga mas dako ang daan nga opisina sang Vice Mayor kaysa sa subong nga opisina. So, I think it's fair also for the Vice Mayor to ask what she needs in order enable nga maka-operate mayo ang iyang opisina. Okay, antes kaya tayo, Francisco, shout out Jeff Musa. At Ma'am Florence Girol. Thank you sa stars, Ma'am Florence. From Toronto, Canada. Roberto Valles. Frida Lane Colocchio. Dan Bagonok. Lauro Ililang. Jess Guevara. Josephine Dueno. May Saska. Jenilene Castante. Romain Bardumante. Pelmar Palyon. And Janet Casamayor. Tamo pa diyo? Kaya kung dirita ko sundon tanig, Mayor Triñas, Sarapa, Edwin Gillergan, Lauro Gililang, Dan Bagunok, Mayor Aro. Alang taos Mayor. So nakita tayo karon na hindi problema ang Mayor, no? Daway man na problema sa Mayor, friendly man sa inyo, friendly man kamo iya. Ang relasyon tani black kay daw kagamo. Balo ka kung saan karga istorya. Amo na gapagamo mo. Ti tani likawan ta na mga dol-dol istorya bla. Tani tablongon tabayaan ta ng politika, okay? Well, agree man ako na, Sir Pete, kay hindi man na naton gid malikawan ang dol-dol storya mo na nga. Ang pinaka-importante na siguro is istoryahanay. Kag again, stick lang bala sa goal nga, stick lang kita kung ano ang aton nga obra. Kasi, you know, you could work naman with a lot of differences. You could still work and you could still be functional, lalo na gid kung ginatake nyo seriously ang obra ninyo, like us, like me. So, yeah. Ang pinaka-importante na digani, again, it's not anybody who's elected, but again, it's all, every single Ilonggo here in the city. Okay, Francis, last question na. Atong ginatang may already si Migota, Mark Dunyesa, former day GMA TV6, si Kagawad Arnel Lumbo, Arimandi. Kag ginatamayo taman sang happy birthday, si former Mayor kag subong Vice Mayor Judy Lubugdang sa Banwa sang Kulasi Antique. Kag ang barangay official sang barangay Balabago aro mapatamyaw kay nagalantaw sila nung Peter Permi sa Kapi at Isyo TV program. Si Barangay Kapitan Antonio Hakuba. Good morning. Si Kagawad Edgar Aranado. Si Kagawad Ruel Espolgar. Si Kagawad Greg Abisya, si Kagawad Aurelio Perez, si Kagawad Rinel Anduyanado, kag ang migo tading isa, daw din sa listahan tadi, daw ay di sao. Ale, nabukay ko pa, anong Peter, no? Si nadula siya, Jojo Castro. Si Bosco Jojo Castro, good morning man.
ang aton migo permigalantaw, si LTO RD, Attorney Didoy Dospan. Good morning. Si ERD sang LTO, Mr. Jake Conlo. Hope and pray nga makuha mo ang LTO NIR RD Post kag si Barangay Kapitan James Conlo sang Barangay Barrio Obero. Nung Peter? Inday Rape, in Edwin Yilirgan. Nagalang taos mong, wala na kayo pamangkot. May dugang na lang siguro si Sien parte sa aton nga sa relasyon niya sa konsiyo. Well, yes. Well, Sir Franz, again, we should be professional. That's the most important. I was like to add up, of course, nga ginahambal may aras ang gapamangkot man sa aton nga basi makompromiso ang mga proyekto sang aton nga sa aton nga local chief executive, sang aton da nga mga existing projects dira sa aton nga city government. But kung i-reduce naton ang tax by 80%, gusto ko klaruhon that the reduction, ang i-reduce naton niya is the 300% increase. Hindi yang ang bilog nga value sang real property tax, kundi ang increase. So again, Sir Peter, gusto ko lang i-discuss nga for example, kung gabayad ka sang 10,000 sang 2023, mag 2024 with the 40% discount, 28,000 ang imo bayran. Pero with my proposal, ang ako niya, kung may 80% reduction sa increase, 16,000 na lang ang ibayad mo. And with this, ang ginambal niya naton nga ma-compromise, that is why nga dapat ang mga muni nga bagay ginastoryahan ni siya sa committee hearing, sa public hearing, so that we could have conversations, deliberations, kung ano ba lang mas mayo. Hindi na iya para sa akon importante nga ako ang tsakto, sinuman ang tsakto para sa pumuluyo, amo na yung ginapagbato ko. And if ever nga may ginaklaim kita nga may makompromise, tani, maging transparent kita. Amo ginangalin sa una nga dapat i-watch out agad nga dapat ang aton nga LGU very transparent man when it comes to our projects, when it comes sa mga ginagastusan niya. So kung may ara i-compromise ang aton nga pamangkot, ano ini ang mga makompromise na project, kay dapat gani again i-calibrate mo siya nga hindi man balang nga pagpasaka mo taas gid nga hindi kaya, kay kundi gani malupog ang imo nga tax ng gabayad, ang which is ang aton nga pumuluyo. So dapat pataason mo siya kag makabulig man siya sa aton nga LGU. Amo malanay ang aton nga gusto. Kalugod nyo, wala nyo ma-discuss yun, Tani kung inabalan nyo, na-arrange na nyo yung problema sa taxes. Shoutout to Aerosidien Stratman sa Germany. Ano pa yun yung Peter ka no? Barangay Pinsar sang Barangay Balabago, si Kagawad Pidirico Guzman, good morning. Si Kagawad Janet Huhilya, good morning. Kay Kagawad Evelyn Pamares, kag Kagawad Rosemary Iberico. Mayong agagit sa Barangay Balabago, official sila sa Haro. Kahapon, ang South Balabago Water kag ang SMDC nagpermanes ang MOA nga i-extend pagid nila ang water services nila sa SMDC townhouses kag sa neighboring barangays. Congratulations sa inyo tanan. Kay Noynoy LB Cadnelier, bisan gibiyahe niya sa atong alawod. Galantaw sa interesado sa mga diskusyon Basta nga mayong aton nga guest, willing nga maglantaw. Di partis tubig na siguro, gaslubra ba, ganin siguro Francis, no? Hindi na magreklamo, pero di syudad, kulang-kulang ginapangabayang Metro Pacific Iloilo Waters, nga ma-improve nilang ilang serbisyo. Anyway, nabatian nato ng side ni Shane, no? Councilor Shane Mabilog, nakita nato nga the first inisya nga nag-submit sang resolution yung mga ordinansa tani. Pero
Sir Peter, gusto ko lang siya i-clarify kay para hindi man natin mahatagan sang information nga hindi na sang-ayon sa ano. I'm the first to file, ang first kong ordinansa is for the RPT reduction. But of course, may ara makita da kaupod nga manag-file man niya before us, but I'm the first to file for the RPT reduction nga 80% of the increase. Kadamo pagka sunod-sunod do. Kama pang Teng MC is watching. Shout out to si mo Umpoy Pastrana, sino pa na. Kapag wala ang panahon, pangayan daw damo tinawag sa cellphone ni Councilor Shin Mabilog. Pangayan sa iyang parting word sa iyang mga supporters kag sa paglantaw ni Mayor Jerry Triñas, una naman mag-greet mo man siya. Mayong aga gid again what sa aton nga tumalantaw, and of course gamayong aga man ako kay former Mayor Jerry P. Triñas, and gapasalamat gid ko gali man sa tanan man nga nagsubaybay sa subong nga programa. Ang aton very thankful man ako Sir Peter, Sir Francis, sa inyong nga gingaan gid ako sang tion para madiskusyonan naton ang proposed ordinance nga ginfile ko with regards to the RPT nga 80% reduction sa 300% increase. Again, para sa tanan, let me do my job. I am just doing my job nga ginaobra ko ini para kay tungod nga nakita ko nga makabulig ini sa pumuluyo naton. I encourage everybody to research more, to learn more about the real property tax that we have right now and how it affects ang aton nga mga sectors like business community, like ang aton nga mga taxpayers, ang aton nga mga senior citizen, ang aton nga mga balayran. So yeah, and again, mayong aga gid sa tanan. Gusto ko manggali nga magtamyaw of course sa aton nga Vice Mayor Love Baronda, and aton nga Congresswoman Jam Baronda. Gabi na kami kagapo nagpuli kay because nga ginapreparahan man naton ang mga certain projects nga makabulig gid lalo na gid sa aton nga kabataan para sa edukasyon and employment, and gabantay man kita para anytime handa kita para magbulig sa kay ang weather nga daan naton subong medyo hindi mapaktan. Again, keep safe everyone. God bless Iloilo City. Palangga ko gid ang syudad, ini ang inyong konsihal nga si Councilor Shin Marie Mabilog. Okay, no, Peter, no? Antes sa magaling nanay, karon mga sunggod nyo, damo pa, dali nita pusong ko lang ni. Oh, sige, Shout oo. out na kay Arsenio Armada, boss Arsenio lang tao gali ni. Daisy Marginado, Mel Mapa, Jeneline Navasca, Evrel Cordero, Hanilin Jimena, Andy Gurisita, Joyce Pagdagom, Conrado Pindon, Cheryl Cabanyog, Janelle Arsigono, Linjoy Luning, and GC Grandisa. Thank you sa inyo pag-upod sa aton. Good morning, mga Lisa. Soklo. Good morning, Mayor Jory Soklo sa Kalibo, Aklan. Kag sa July 24 no Peter sa Diani, kay ang Vice Mayor's League of Iloilo may election. Kag ang ila incumbent provincial president nga si Lambuna Vice Mayor Losaria may kontra. Ang kontra pati ko base si former mayor sang Ahoy kasuong Vice Mayor Jet Rojas sa pagka-presidente sang Vice Mayor's League of the Philippines Iloilo chapter. Eleksyonon nini sila. So Vice Mayor Losaria versus Vice Mayor Jet Rojas sa Vice Mayor's League presidency post diri sa Iloilo sa July 24. Well, pag hani, kinapaway mo na sila. Oh, congratulations na kay nakita. Salamat Gedo. Mayo kita ang iya servisyo. Kung harap pagkijalaw sila. Kung basahot na ni Karon, mapunan kita eh. San Giliano, Tingil Villar. So, nabatihan niyo atong bisita, Ulaliwan,
the only opposition sa nagligad na eleksyon na naka-intra sa konsyo. But she was the first to file a resolution nga makabulig sa aton yung mga pumuluyo. Kaganugon yung wala na ma-discuss, no? Kahit tani kinambalan para nga makabulig ba sa aton yung mga taxpayers. Anyway, thank you very much, Yin. And I hope this is not the end, ha? Of course, of course. Regards to your mom. Anytime. Just one text away basta ikaw, Sir Peter. Thank you. Bal mga dansa ako, sang wala pa ko gapadalagan, palang ako bas hindi na ko magbalik, di ko nagdaog, kita mo gid nga gabalik-balik gid ako kay kanami nga dan di sang imong studio. Salamat gid sang imong nga balay. May sunod ka na.